Grabe si Maharlika, oh. Panoorin niyo, mga kababayan. Paano niya ginisa? Panoorin niyo. Na nirenounce mo yung citizenship mo, sinurrender mo yung passport mo. The problem with you, sugapa ka. Ganid ka, matakaw ka, masiba ka. Why? May 22 sinabi na ni Bangag. Kasi kung ako, like sa case ko, di ba? Amerikana ako, di ba? Amerikana, Filipino-American. Kasi pwede ka mag-assume ng office as long as i-renounce mo yung citizenship mo. The reason why hindi ako tumanggap ng appointments nung panahon ni Pangulong Duterte, even may mga nag-o-offer sa akin, kasi ayokong i-renounce yung citizenship ko. Dahil I'm not ready for that, dahil ang mga Anjonakis, and my life is here. Okay? At nasa batas naman ng Pilipinas, at ino-honor naman yan yung dual citizenship. You know, ang pagiging PhilAm. Kaya nga, you know, may konyo-konyo according to the Republic of the Philippines. So, di ba, ganun yung mga tulpo. Akala mo kung sino. So, mga kababayan, tumpak, langak, kabog sa banga, ang ating mga informante na to the last minute, sabi niya, palangga, sabi niya na ganun, talagang ayaw sana i-let go. Ni Erich Sylvester ang kanyang US citizenship. Hindi pa nagtatapos ang kwento natin. Why, darling? Tandaan nyo, May 2022, in-appoint ni Bangag, ay hindi pa in-appoint, sinabi na i-appoint siya. August 3, nag-take siya ng oath sa DSWD. It just so happened na bypass ang lolo ninyo. Kaya naman, ang ending, nagpahinga muna ng for a couple of, I think, weeks ba or month. So kaya, ang sabi ni Bangag doon, okay? Hindi, bago ko muna sabihin yung sinabi ni Bangag. So ang ginawa pala, ni Erich Sylvester, mga kababayan, dahil nga, opisyal na siya ng gobyerno eh. Okay? Kailangan niyang, I don't know kung anong mission niya, na sa Amerika. So, para hindi siya masilip ng mga mata ng aking mga palanggang, mga Amerikano, dyan sa US Embassy, ang ginawa niya, nagpretentious siya, na deadma siya, hindi niya ginamit yung kanyang US passport. Siyempre, masisilip nga naman siya. In-appoint siya as cabinet secretary, then gagamit siya ng US passport. So, kung ano ang ginawa ni Erwin, dito pala yun, hindi ko ito naipaliwanag. Kung di ako tinawagan ng ating putingas, dito pala papasok. Ng September 14, 2022, based doon sa letter na pinapresent natin, mga palangga, ay nag-apply siya ng G2 visa. G2 visa, ito yung mga visa na ginagamit ng mga politiko. Meaning, magdeded na pala siya na patay mali siya muna siya, hindi niya gagamitin yung kanyang US passport at nag-apply siya ng G2 visa para hindi siya masilip. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Pinakita natin. Okay, tignan natin uli ang mahiwagang impormasyon. Okay? Para mapatunayan natin sa inyo kung si Marleka, baka ni Marleka nagbuang-buang lang ba? Giatay na unsaman mo. Okay. Here we go again. Okay. Ang sabi dito ng letter ng US Embassy, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965. Based on investigation. In Hawaii, sabi niya, in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on, not pala August 6, sorry, nagkamali ako, August 10, 1963, in the Tacloban City, Leyte, Philippines. Sabi pa nga dito, in fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Okay? Fraudulent. Ninakaw nga eh. Tapos, ito, listen to this. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa as visa, and on your US visa application, you admitted that in fact
your birthplace is in Tacloban, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, U.S. passport number 566701788 is revoked pursuant to U.S. Constitution. Ipapaliwanag natin. At according to our source, wala talaga siyang balak i-let go. Kasi akala niya makakalusot siya. Nakita niyo yung date? Inimbestiga na siya. So, meaning, ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanyang US citizenship, kasi na-checkmate siya. Nung nag-apply siya, noong September 14, 2022, ng G2 visa, na kung saan inamin niya, okay? Inamin niya, sabi ni LMM daw ay mag-reason out si Erich, parang kinder. Inamin niya nga doon sa September 14 visa application, G2 category, mga palangga, na siya ay hindi si Erich Sylvester at hindi ipinanganak sa Hawaii. So, kaya naman, September, fast forward, the next month, dahil pinagtagni-tagni ng US Embassy, ng US government, base dun sa pinirmahan niyang September 14 na application na ikaw palang tarpulano ka, Erwin T. Tulfo, ay sinabi mo mismo, pinirmahan mo na ikaw ay pinanganak sa Leyte. Kaya minatch nila, mga palanggingging, aray ko. Okay? Okay. Minatch nila itong impormasyon na ito. Nakita ninyo, si Rafi Tulfo din tahimik sa loto, sabi niya. I think yung Rafi may issue din yan, but hindi pa natin nasalansan yung kanilang mga eksena. So malinaw na mga kababayan, tapos sinasabi nila, ito daw ang ginagawa ko to destroy you, Erwin. Uy, Erwin, kung gusto kita i-destroy, di ba, matagal na. Kaso lang, I thought, nung sabi ko nga, nung pinagtanggol pa nga kita noon, nasa DSW, di ka, pinagtanggol-tanggol pa kita noon, palangga. I thought, para ka sa bagong Pilipinas. Tama naman, para ka sa bagong bangag na Pilipinas. Imagine mo to the last minute, ayaw mo i-let go ang US passport mo because ina-after mo ang benepisyo. Siyempre nga naman, kapag may US passport ka, you have the privilege to travel abroad. Like numbers of countries na hindi mo na kailangan mag-obtain ng visa to that country. Like when you go to Europe, when you go to Japan, China, or wherever. Yun pala yun, darling may Clementine. My gulay, sabi ni Payato Lab, next si Rafi and Ben Tulfo Paradian Manalo. Sige, bigyan niyo ako mga puting as. Tulungan niyo ako. Hindi ko to kaya. Bigyan niyo ako ng information. Kasi, grabe, pwede siya magkaroon ng benepisyo sa Social Security. You know, ang pinakamababang benepisyo sa Social Security, kahit nga hindi ka nag-work, si Tita, yung kinakwento ko. Shout out, Tita Nora, I'll see you very soon. Kararating lang niya, 2017. Nag-file siya ng citizenship niya, recently lang. Pumipension siya ng $1,000. Yun pala, yung ayaw niya i-let go ni Erich Sylvester. Kasi kung may pension siya sa Social Security, I don't know, depende yan kung ilan ang nahulog mo sa pangalan si Erich Sylvester. Di ba? Pwedeng 2,000, 3,000. I don't know, dahil di pa naman ako nagpe-pension, mga palangga. Then, kung totoo, yung sinasabi niya na nag-ano siya sa Marine, sa Army, military, meron din pension yan. Ano pa yan? Non-taxable pa yung mga yan. Yun pala yun, darling. Kaya if you talk about the timeline, mga kababayan, nagsabi na si Bangag na i-appoint si Erwin eh. Tapos, nung hinihiring siya, di ba? Was it? Tignan ko lang yung date. Yung nang inihiring siya sa commission on appointment, ini-interrogate siya. Okay?